Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from John. Dear Kathy G. Magandang tanghali sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si John. Hindi ko alam kung matutuwa kayo sa kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa inyo. Pero gusto ko lang pong i-share ang isa sa mga hindi ko malilimutang naging parte ng pagkatao ko. Girlfriend ko po si Amor. Hindi ko alam kung paano ko i-describe si Amor, Kathy. Kakaiba kasi siyang babae. Walang araw na hindi ako nasisiraan ng ulo kay Amor. Yung literal ha, Kathy G. Araw-araw ko kasing tinitimpla ang kanyang mood. Napakabilis magbago ng emotions niya. From masaya, bigla na lang siyang magsuswitch sa malungkot o sa galit. Hindi ko alam kung mood swings ba talaga or lagi lang talagang ganon ang kanyang nararamdaman. Hi, babe! Oh, hi! Ready ka na ba for our movie date? Finally, nakarating ka na rin mula sa ilalim ng kuweba. Ano, may nakilala ka bang caveman? Ha? Wala. Bakit ganyan ang tono mo? May problema ba? Wala. Walang problema. Everything is perfect. Babe, please. Iba yung tono mo eh. Halatang tinutoyo ka na naman eh. Hindi ako tinotoyo, ha? Tinutoyo ka. Well, hindi ako totoyoin kung wala kang ginagawang katoyo-toyo. Oh, ano naman ginawa ko? Darating ko lang dito sa bahay mo ah. Eh sana nga hindi ka nalang dumating dito. Sana hindi ka nalang dumating sa buhay ko. Wow, Amor. Ano na naman ba to? Eh bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Tumawag ka ba? Eh, hindi ko narinig eh. Eh baliw rin naman pala tong lalaking to eh. Tatanungin ba kita kung bakit di mo sinasagot yung cellphone mo kung hindi ako tumatawag? Teka. Check ko phone ko. Sorry babe ah. Naka-silent pala eh. Eh bakit naka-silent? Kailan ka pa natutong mag-silent ng cellphone? Pag nasa trabaho ko, bawal maingay yung phone eh. Hindi man lang naka-vibrate yan? Naka-vibrate naman. O hindi mo naririnig na nagva-vibrate? Hindi. Nasa pantalon ko eh. O di mo man lang yun naramdaman? Eh yung madikit lang yung buhok ko sa balat mo, ramdam na ramdam mo. Pero yung paulit-ulit pa kaya na nag-vibrate ang cellphone mo, hindi mo maramdaman? Look babe, I'm sorry. Nawala lang talaga sa isip ko yung phone ko kasi sobrang daming ginawa sa office eh. Sorry. I'm sorry. Whatever. Akin na nga yung cellphone mo. Teka, bakit? Eh bakit ka nagtatanong ng bakit? Bakit may tinatago ka ba? Wala. O ito, ayan ang cellphone ko. Naka-vibrate nga. Ayaw mo maniwala eh. Ewan. Tama na kasi. Huwag ka na magalit. Sayang yung oras oh, yung gabi natin. Ang ganda pa naman ng movie na panonoodin natin. Baka di pa tayo matuloy niyan. Ikaw din. Kaya sige na, tama na. Sige na nga. Yun. Love you. Ewan ko sa'yo. Love you to ka naman dyan. Oo na, love you too. Yes. O sige na, bihis ka na. Manonood lang ako ng TV habang inaantay kita. Babe, ready na ako. Okay na ba tong combination ng sapatos tsaka damit ko? Okay naman. Seryoso ka? Oo. Hindi, I mean, seryoso ka? Okay naman ang sagot mo eh. Hindi ka nga tumingin sa akin eh. Tumingin ako. Hindi ka nga tumingin sa akin, John. Tumingin. Hindi nga!
sa'yo na tinatanong kita eh. Ni hindi ka nga lumingon sa akin. Ni eyeballs mo hindi gumalaw. Ano yun, nag-ninja moves ka? Okay, sorry. Ayan. Oh, nakatitig na ako sa'yo. At parehas pa rin ang sagot ko. Okay naman. Okay naman. May naman. Okay lang? Bakit? Ano ba dapat? Hirap na hirap akong pumili tapos okay lang yung sasagot mo sa akin. Babe, ay nako. Ang ibig kong sabihin, walang mali sa itsura mo ngayon. Walang mali pero wala ring dating. Ay, okay. Maganda ka. You look beautiful. Although syempre hindi mo naman kailangan mag-ayos ng ganyan. Mas maganda ka pa rin pag simple lang. Ano? Bakit na naman? John naman, nag-effort akong mamili ng isusuot tapos sasabihan mo ko na mas maganda pag simple lang. Ano, mukha ba ako magko-cosplay sa ayos ko? Babe, hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ba bagay sa akin yung ayos ko ngayon? No makeup look nga yung ginawa ko eh. Ano? No makeup? Hindi ka na sana nag-makeup. No makeup look naman pala ang gusto mo eh. Para mukhang natural. Oh, edi sana pinakita mo na lang yung natural mong mukha. Diyos ko naman dyan! Babe, look. I'm sorry. I'm so sorry. Intindihin mo. Wala akong alam sa makeup. Hindi mo naman kailangan maging makeup artist para makita kung maganda o pangit yung itsura ng girlfriend mo. Uulitin ko yung tanong, anong itsura ko? Maganda. Sobrang ganda. Saan ako mas maganda? Yung may makeup o wala? Babe, honestly, hindi ko na alam kung anong isasagot ko. Hindi mo alam? I mean, para kasing trick question yung tanong mo eh. Pag sinabi kong walang makeup, magagalit ka. Kasi sayang yung mga pinaglalalagay mo sa mukha mo. Pag sinabi ko namang may makeup, panigurado iisipin mo mas pangit yung natural beauty mo. So babe, hindi ko na din alam kung alin dun yung isasagot ko. Mamili ka? Walang makeup. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Walang makeup. May makeup. I hate you! Amor, ano ba talaga? Parehas, John! Parehas! Parehas dapat yung sinagot mo. Maganda ako pag may makeup, maganda rin ako pag wala. So both ang tamang sagot. I hate you! Manood ka na ka ng sine mag-isa mo? Babe! Big mo mukha mo. John, anak. Okay ka lang? Bakit sumisigaw ka? May nangyari ba? Sigurado po ba kayong anak niyo si Amor? Ha? Baka po anak siya ng alien. Hindi. Di mapaliwanagan eh. Pagpasensyahan mo na, John. Pagpasensyahan mo na talaga, ha? Kathy G, ganyan ang araw-araw naming tagpo. Hirap na hirap akong sakyan ang mood swings ni Amor. Pero dahil mahal ko siya, iniintindi ko siya. Madalas ako pa rin ang nagsusorry kahit hindi ko naman kasalanan. Kathy G, si Amor ay 27 years old pa lang. Bata pa siya kung tutuusin kaya madalas nasa isip ko na lang ay baka hindi pa siya ganun ka-matured mag-isip sa buhay. Kaya ganyan ang kanyang pag-uugali. Hi, babe! Oh, hi. Kamusta yung lunch nyo ng best friend mo? Okay naman. Bakit napaaga at punta mo dito? Bakit? Ayaw mo ba ako dito? No, hindi naman sa ganun. Bakit ganyan tanong mo? Usapan kasi natin 8 p.m. di ba? Alas 3 pa lang ng hapon. Baka kako may nangyari habang kasama mo mga friends mo. Baka nag-away kayo or something? Hindi, wala yun. Nagka-emergency lang si Rose sa work kaya we had to go home early. Okay. Nga pala, nandito si Mark. Ha? Pre, dito na si Amor. Hi, Amor. Hi. Nga pala babe, anong gusto mong gawin? Hindi ko alam eh.
Okay lang, maglalaro lang muna kami ni Mark ng ML. Maglalaro kayo? Oo, isa or dalawang game lang. Mabilis lang yun. Okay. E di gawin mo gusto mo. Bahala ka. Ha? Sabi ko, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ano ba sinabi ko? Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Edi ayon, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi ka magagalit? Seryoso? Babe, gawin mo kung ano man ang gusto mong gawin. Lumipad ka, mag-tumbling ka, mag-split ka dyan. Wala akong pake. Do whatever you want. Okay, promise. Mabilis lang to. Maglalaro lang kami ha. One game lang, then manood tayo ng Netflix. Sige na. Fine. Fine? Anong fine? Fine. Di maglaro kayo. Teka. Bakit parang nagagalit ka? Hindi ako galit. Galit ka oh. Hindi nga. Amor, calm down. Anong calm down? Bakit ba ako kakalma? Hindi naman ako nagwawala. Oh, tumataas na yung boses mo. Kumalma ka lang. Bakit mo nga ako pinapakalma? Wala naman akong ginagawa. Don't tell me to calm down kasi kalmado ako. Oh, tignan mo. Nagagalit ka na oh. Oo, nagagalit na ako kasi nakakairita ka na eh. Calm down dyan. Ang kalma-kalma ko naman. Bakit parang tinutoyo ka na naman? Ano na namang ginawa ko? Alam mo, maglaro ka na nga lang kasama si Mark. Sabi mo di ka magagalit. Sabi mo, gawin ko kung anong gusto kong gawin. Excuse me ha. Una sa lahat, wala akong sinabing hindi ako magagalit. Pangalawa, sabi ko, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Kasi akala ko naman gusto mo mag-spend time with me and not with Mark. Mali pala ako ng akala eh. Mas gusto mo palang makipaglandian kay Mark at sa ML mong A1. Habang ang girlfriend mo nasa isang tabi nag-aantay ng atensyon mo. Naghihintay ng comfort mo kasi ang lungkot-lungkot niya dahil nag-away sila ng best friend niya. Teka. Nag-away kayo ni Rose? Uuwi ba ako agad kung hindi? Sabi mo natapos kayo agad kasi nagka-emergency si Rose sa trabaho. Naniwala ka naman agad. Wala ka man lang follow-up question. Hindi mo napansin na ang lungkot-lungkot ng boses ko, ng mukha ko. Ano ba, common sense lang yan dyan? Ha? Palibhasa, napaka-insensitive mo. Diyos ko, Lord. I'm sorry. O bakit ka nagsusorry ngayon? I'm sorry kasi naging insensitive ako. Sorry, di ko napansin na may problema ka pala. Sorry. I'm sorry. No, kulang pa yan. Kulang pa? Oo, kulang pa. Ay, sorry kasi naniwala ako sa sinabi mong gawin ko kung anong gusto kong gawin. Dapat next time hindi ako maniniwala. Naghahanap ka ba talaga ng away? Gusto mong umpisahan natin ang World War III, ha? Pikon na ako sa'yo dyan! Biro lang. Ang ibig kong sabihin, sorry, pinili ko si Mark kaysa sa'yo. Pinili mo si Mark at ang ML kaysa sa akin. Si Mark at ang ML kaysa sa'yo. Sorry. I'm sorry. Huwag ka na magalit. Anong gusto mong gawin ko para makabawi sa'yo? Kahit ano gagawin ko. Kahit ano? Kahit ano. Huwag ka lang magalit. Okay. Luto mo ko ng lasagna. Lasagna? Amor, hindi ako marunong gumawa ng lasagna. John, anong ginagawa ng internet? Natuto ka nga maglaro ng ML nang walang nagtuturo sa'yo eh. Lasagna pa kaya? Di ka marunong magluto? Babe. Aray, Oo. Teka, bakit babe? sakit ng ulo ko. Fine. Eto na, bibili na. Kathy G, sa 3 taon na magkasama kami ni Amor, ganun na lang lagi ang ugali niya. Pero kahit naman ganun, hindi ko iniisip na iwan siya at maghanap ng iba. Nanatili ako sa tabi niya, Kathy,
kahit ako mismo ay parang mababaliw na dahil hindi ko talaga maintindihan ang mga nangyayari. Kathy G, sa kabila ng lahat, mahal ko si Amor. Kapag kalmado siya, nakikita ko yung tunay niyang pagkatao. Yung babaeng sobrang lambing, maalaga, at kayang iparamdam na ako ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Babe, Oh, tama na yung cellphone. Kain na. Mamaya ka na mag-Facebook, baka lumamig yung pagkain. oo na, sige na. Ay, gutom na ako. Kainan. Op! Teka lang. Bakit? Eh, wait lang. Huwag mo na galawin yung pagkain. Pipicturan ko pa eh. Bakit? Eh, syempre, i-upload ko sa MyD ko. Bakit? Wala lang. Bakit ba? Sige na. Picturean mo na lang. Babe, ilang my day ba kailangan mo? 100 ba? Hindi ka naman nagsiselfie, di ba? Gutom na ako eh. Ito na. Teka lang. Oh, ayan. Ayan, tapos na. Ay, sa wakas. Kain na! Ay, busog. Kantok. Eh, babe, sakit ng ulo ko eh. Ha? Bakit? Hindi ko alam eh. Aka na nga yung cellphone mo? Sipi ko? Bakit? Eh, may titignan lang ako. Oo, sige. Oo na. Ito na. Ay, Bakit? sino tong hinaheart mo ang picture? In-heart? Ha? Nagagandahan ka dito? Sino ba to? Hindi. Anong hindi? Ewan ko sa'yo. Babe. Aray! Babe, ano? Sumasakit ulo ko sa'yo eh. Kakaselos mo yan eh. Kahit wala naman dapat ikaselos, nag-iisip ka. Eh bakit sino ba yun, ha? Wala nga. Sino ba? Aray! Babe, tama na kasi. Siguro gusto mo yung babae niyan eh, no? Babe, nakakita ka lang ng kung ano sa internet, pinapalaki mo na. Ikaw ang nag-heart ng kung sino-sino tapos ikaw mapipikon? Alam mo magsama kayo niyang pinupusuan mo? Break na tayo! Wag ka nang babalik sa akin ah! Wag kang luluhot at magmamakaawa sa akin! Fine! Fine! Kathy G, naghiwalay nga kami ni Amor. Siguro dahil sa sobrang puno ko na sa ugali niya, kaya ko na-enjoy ang pag-iisa. Tahimik, walang nagtatanong. Wala akong kailangang i-explain. Wala akong ginawa kundi maglaro ng ML at video games. In-enjoy ko talaga ng sobrang tahimik na buhay, Kathy, na wala si Amor. Sabi nga nila, ang babae, kapag broken, iiyak niya lang hanggang maging okay na siya. Ang lalaki, i-enjoy niya naman. Tapos sa huli siya makakaramdam ng lungkot. Totoo yan, Kathy G. 4 na buwan matapos kaming maghiwalay ni Amor, ay unti-unti na akong nakakaramdam ng lungkot. Miss na miss ko na siya. Hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Pre. Pre, alam mo na ba? Ang ngalan pare. Si Amor. Si Amor? Bakit? Anong meron kay Amor? May iba na ba siya? 4 na buwan pa lang kaming magkahiwalay ah. Napalitan niya na ako agad? Pre, hindi. Si Amor. May sakit siya, pre. Ha? Sakit?
Teka lang pre Pre, prank ba to? Hindi nakakatawa yan Bakit ko naman gagawing prank ang sakit, pre? Nakasalubong ko si Rose kanina. Nasabi niya sa akin na nung 4 na buwan na nung hiwalay kayo, doon niya lang nalaman na may sakit si Amor. Ha? Pre, totoo ba yan? Oo, pre. Pre, nasan si Amor ngayon? Pupuntahan ko siya. Nasa ospital daw, pre. I-text ko sa'yo yung address. Sige pre, salamat para mapuntahan ko. Nurse, saan po yung room ni Amor de la Cruz? Ano niyo siya, sir? Kaibigan po. Nasa room 410, sir. Salamat nurse thank you. Sige, sir. Room 410. Dito. John, Tita, kamusta ka na, John? tita, ayos naman po. Si Amor po. Halika muna dito. Maupo muna tayo dito sa labas. Natutulog pa kasi si Amor. Tita, ano pong sakit ni Amor? Cancer, John. Cancer? Tita, cancer po? Sabi ng doktor stage 4 brain tumor daw. Tita, sigurado po ba kayo? Nagpa-second opinion na po ba kayo, tita? Oo. 3 buwan na siyang nagkikimo. Nung muli kayong nagkita, tinawagan niya si Rose. Nagpadala siya sa ospital dahil sa tindi ng sakit ng ulo niya. Pagkatapos ng ilang lab test, nalaman namin ang sakit niya. Tita, sorry po. Wala kang kasalanan dito, John. Desisyon din naman ni Amor na wag nang ipaalam sa'yo. Ayaw kanyang abalahin. In-explain din naman ng doktor na malaking factor daw ng sakit niya yung mood swings niya. Nakukonsensya siya at nahirapan ka pa dahil sa sakit niya. Tita, pwede po ba akong pumasok? Gusto ko lang po sanang makausap si Amor. Sige. Salamat po. Amor? John, anong ginagawa mo dito? Amor, bakit di mo pinaalam sa akin? Nahihiya ako sa'yo. Nahihiya? Saan? Bakit? Alam kong punong-puno ka na sa ugali ko. Inaaway kita lagi ng walang dahilan. Yung huli nating pinag-awayan, tingin ko, hallucinations ko lang yun Sabi ni Doc, epekto daw yun ang sakit ko. Sorry. Babe naman, bakit ka nagsasorry? May sakit ka hindi mo kasalanan yun, babe. Kasalanan ko yun. Isipin mo, hirap na hirap kang pakisamahan ako palagi. Mabaliw-baliw ka na sa kaka-explain, makuha ko lang yung gusto ko. Pero tiniis mo ako dyan. Mahal kita Sorry kung wala ako sa tabi mo nung nalaman mo yan. Nandito na ngayon ako, babe. Lumabang ka, Lalaban tayong dalawa. John, huwag na. May hirapan ka pa. Ituloy mo lang yung buhay mo, please. Anong wag na? Huwag kang mas marunong pa sa akin, Amor. Sasamahan kita hanggang matalo mo yung sakit mo. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Please. Huwag mo kong iiwan, Amor, ha? Lumaban ka. Babe,
Miss na kita. Payakap nga. Kahit anong mangyari, tandaan mo, masaya ako. Nakasama kita. Kathy G, inilaban namin ni Amor ang buhay niya. Kasama niya ako sa bawat check-up, sa bawat chemo. Nasaksihan ko kung gaano kasakit ang sakit niya, Kathy. Maraming beses na idinasal ko na ako na lang sana ang makaranas nun at hindi na lang siya. Matapos ang 6 na buwan, iniwan na ako ni Amor, Kathy. Namatay siya, hawak-hawak ang aking kamay. 5 taon na rin ang lumipas simula nun. Meron na rin akong bagong karelasyon at magkakaanak na kami, pero ang ala-ala ni Amor ay may kirot pa rin sa puso ko. Hindi ko man naintindihan bakit maaga siyang kinuha. Nagpapasalamat naman ako dahil sa kanya, natuto akong mas magkaroon pa ng malawak na pag-iintindi. Kathy, sana may nakuha po kayong aral sa aking kwento at sa buhay namin ni Amor. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you all. Lubos na nagmamahal at nagpapasalamat. Love Me, Kathy G.